Dahil sa mga questions sa live ko kahapon, naalala ko yung isang bagay na ginawa ko dati nung nag-uumpisa pa lang ako sa freelancing. At isa sa mga naging reason kung bakit ako nakakuha ng client. Kung isa kayo sa mga aspiring VAs, panoorin nyo tong video na to, baka may matutunan kayo. Story time, nung nag-uumpisa pa lang ako dito sa freelancing, nag-enroll ako sa isang paid course. Dun sa course na yon, pag natapos mo na yung basic na freelancing or virtual assistant course, pwede ka na ngang sumali dun sa Hustle Challenge. Yung ginagawa nga namin dito sa challenge na to, sisend kami ng 3 proposals a day. Bali 3 freelancing platforms yon. Proposal bawat platform. Ikaw na yung bahala kung anong platform yung pipiliin mo. At yung pinili ko, Upwork, onlinejobs.ph at saka freelancer.com. So everyday kami magsisend ng proposals hanggat hindi kami na-hire. Bali monthly challenge pala siya, at kung hindi kayo na-hire this month, next month pwede ulit kayo sumali. Pero every week hanggat hindi ka na-hire, meron kayong gagawin. Yung pang third week, meron kayong gagawin na mock call. Yung coach namin yung mag-a-act as a client, tapos ikaw naman yung VA na nag-a-apply. At isa yun talaga sa ayokong maranasan. Dahil feeling ko, mas nakakakaba or nakakatakot pag yung coaches namin yung magi-interview. Kaya naman, dun sa challenge na yun, challenge ko din talaga yung sarili ko na dapat within 2 weeks, ma-hire ako ng client. At grabe guys, sobrang saya ko dito dahil hindi pa natatapos yung pang second week namin na challenge na hire ako. Hindi lang yun guys, bago natapos yung challenge namin, nakakuha pa ako ng 2 clients. Lahat ng to guys, na-hire ako ng walang interview. Kaya sobrang thankful ako sa mga coaches namin dati. Dahil dito talaga ako natuto kung paano gumawa ng proposal, kung paano mag-optimize ng accounts sa mga freelancing platforms. Kaya shoutout sa mga coaches namin sa VA Bootcamp dati. Shoutout dun sa batchmates ko ng Octoberian Hustle Challenge. Naalala ko dati, yung ibang kasama namin dun sa Hustle Challenge, in 1 week na nag-start kami, meron ng mga na-hire. Kaya guys, sa mga nag-uumpisa pa lang dito sa freelancing, maging consistent lang kayo sa pag-a-apply. Mag-send lang kayo everyday ng proposal or kahit nga every other day. Tapos habang ginagawa nyo yan, nag-aaral din kayo paunti-unti ng mga tools. Kasi dito sa freelancing, napaka-importante talaga yung mga tools na ginagamit. At isa pa guys, napaka-importante yung tamang oras ng pagsisend ng application. Yung time na nag-a-apply ako, eto talaga yung mga times na puyat ako. Kasi nag-a-apply ako at nagsisend ng proposals around 12 AM hanggang 3 AM. Sa totoo lang, mas puyat pa talaga ako dati nung nag-a-apply ako kaysa ngayon na mayroon na akong client. Pero ganun talaga guys, nasa umpisa talaga yung paghihirap. Sabi kong sobrang worth it lahat ng mga napagdaanan ko dati. So ayan lang muna, next video i-share ko sa inyo kung paano ako na-hire ng walang interview. Kaya don't forget to follow para updated kayo sa mga videos ko. Paano, ayan lang muna for today's video and see you in my next mini vlog. Bye!